Bakit hindi ipinagdiriwang ang Rizal Day sa araw ng kapanganakan ni Dr. Jose Rizal? Welcome back to my channel, class! Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At sa episode na ito, sasagutin natin ang isang tanong na baka naisip nyo na habang nakapila sa lechon noong Disyembre. Pero hindi ninyo tinanong, ang Rizal Day ay tuwing December 30, samantalang ipinanganak siya noong June 19, 1861. Pag-usapan natin dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Axie 2021. Salamat sa suggestion mo at shoutout sa mga taga Metro Manila. Isipin ninyo ito. May kakilala ba kayong sobrang bait, matalino, at masipag? Yung tipong honor student, varsity, may side hustle, marunong magluto, at marunong pa mag-ayos ng printer. Kapag may ganyang tao, sasabihin natin, ang galing naman niya! Pero kapag si Jose Rizal ang pinag-uusapan, parang kulang pa ang salitang magaling. Doktor siya, manunulat siya, makata siya, pintor siya, iskultor siya, marunong pa ng maraming wika. Kung may LinkedIn noon, baka sumabog ang server sa dami ng achievements niya. Pero teka, bakit nga ba December 30 ang Rizal Day? Ang simpleng sagot, dahil iyon ang araw ng kanyang kamatayan. Noong araw na yon, binaril si Rizal sa Bagumbayan, na kilala ngayon bilang Luneta. At hindi siya basta-bastang namatay. Ang kanyang kamatayan ay naging simbolo ng paglaban para sa kalayaan. Parang ganito, may estudyanteng laging nagsasabi ng totoo tungkol sa problema ng paaralan. Hindi siya nang away, hindi siya nanakit. Pero dahil sa kanyang mga sinabi at isinulat, maraming tao ang nagising sa katotohanan. At dahil natakot ang mga may kapangyarihan, pinarusahan siya. Ano ang nangyari? Lalong dumami ang naniwala sa kanyang ipinaglalaban. Iyan ang nangyari kay Rizal. Hindi man siya humawak ng espada tulad ng ibang bayani. Ang kanyang mga aklat na Noli Me Tangere at El Filibusterismo ay naging parang granada ng kaisipan. Hindi sumabog ang mga gusali, pero sumabog ang kamalayan ng mga Pilipino. Naiisip ng mga tao, sandali lang, bakit ganito ang kalagayan natin? At doon nagsimulang lumakas ang damdaming makabayan. Kaya nang mamatay si Rizal, hindi natapos ang kanyang impluensya. Sa katunayan, lalo pa itong lumaki. Parang halaman na kapag itinanim mo ang isang buto, akala mo tapos na. Pero maya-maya, may tumubong puno. At pagkatapos, naging kagubatan. Kaya noong panahon ng mga Amerikano, napagpasyahan nilang gawing pambansang paggunita ang araw ng kanyang kamatayan. Noong 1902, ipinasa ang isang batas upang gawing opisyal na paggunita ang December 30. Bakit hindi June 19? Dahil ang layunin ng Rizal Day ay hindi lamang alalahanin kung kailan siya ipinanganak. Ang layunin nito ay alalahanin kung ano ang isinakripisyo niya para sa bayan. Parang pagkakaiba ng birthday at graduation. Masaya ang birthday, may cake, may spaghetti, may picture-picture. Pero ang graduation, iyon ang simbolo ng lahat ng pinagdaanan, pinaghirapan, at isinakripisyo. Ganito rin ang pananaw sa Rizal Day. Hindi lamang ito tungkol sa simula ng buhay ni Rizal. Tungkol ito sa sandaling ipinakita niya ang sukdulang pagmamahal sa bayan. At alam niyo ba ang isa pang nakakabilib? Sa kanyang huling mga sandali, kalmado pa rin siya. Hindi siya nagwala. Hindi siya nagmura. Hindi siya nag-post sa social media ng Goodbye World dahil wala pang wifi noon.
Sa halip, iniwan niya ang kanyang tanyag na tula na mi ultimo adios o ang huli kong paalam. Parang love letter niya sa Pilipinas. At hanggang ngayon, binabasa pa rin ito ng mga estudyante. Minsan nga, may estudyanteng nagbabasa nito ng alas 12 ng gabi habang umiiyak dahil may exam kinabukasan. Pero ibang klase ng sakripisyo naman yon. Ngayon, may ilan na nagtatanong, Professor, ibig bang sabihin, hindi mahalaga ang birthday ni Rizal? Mahalaga rin naman. Sa katunayan, ipinagdiriwang pa rin ang kanyang kapanganakan tuwing June 19 sa maraming paaralan, komunidad at organisasyon. Ngunit ang opisyal na pambansang holiday ay nakatuon sa kanyang pagiging martir para sa bayan. At may malalim na dahilan iyon. Kapag naaalala natin ang kanyang kamatayan, naaalala rin natin ang kanyang mensahe na ang pagbabago ay maaaring magsimula sa edukasyon, na ang pagsusulat ay maaaring maging sandata, na ang pagmamahal sa bayan ay hindi nasusukat sa lakas ng sigaw kundi sa lalim ng ipinaglalahban. At aminin natin, kung buhay si Rizal ngayon at makita niya ang internet, baka isang linggo siyang hindi makatulog. Siguro magtataka siya kung bakit may mga taong nakikipag-away sa comment section tungkol sa adobo na may pinya. O baka magsulat siya ng Noli Me Tangere 2, Return of the Trolls. Pero isang bagay ang sigurado, gugustuhin pa rin niyang gamitin ang kaalaman upang mapabuti ang lipunan. At iyon ang pinakamahalagang aral na iniwan niya sa atin. So recap class, bakit hindi ipinagdiriwang ang Rizal Day sa araw ng kapanganakan ni Jose Rizal? Dahil ang Rizal Day ay hindi lamang paggunita sa kanyang buhay, kundi sa kanyang sakripisyo. Ipinagdiriwang ito tuwing December 30, ang araw ng kanyang kamatayan, dahil ang kanyang pagpanaw ang naging makapangyarihang simbolo ng pagmamahal sa bayan at inspirasyon sa pakikibaka para sa kalayaan. Bagamat mahalaga rin ang kanyang kaarawan, pinili ng bansa na bigyang diin ang araw na ipinakita niya ang sukdulang handog para sa Pilipinas.